Maulan noon nang mangyari ang aksidente. Hindi ganoon kalakas ang ulan, pero madulas na ang kalsada. Si Jerome, na kagagaling lang sa isang inuman kasama ang mga kaibigan, ay pilit pa ring nagpumilit umuwi gamit ang motor. Isa siyang bilyonaryo na sobra ang tiwala sa sarili. Pero nang gabing iyon, parang kinalaban siya ng pagkakataon. Habang binabagtas niya ang madulas na kalsada, biglang humampas ang malakas na hangin. Nabitawan niya ang manibela at hindi na niya naituwid ang motor. Sa isang iglap, lumipad siya sa gilid ng kalsada. Tumama sa sementadong bangketa at nawalan na ng malay. Pagmulat niya, puti na ang paligid at may mahina siyang naririnig na tunog ng makina ng ospital. Mahina pa ang kanyang pandinig, ngunit nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay, alam niya na kung sino yon. "Jerome, gising ka na din sa wakas." Mahina at nanginginig na wika ni Divina, ang kanyang kasintahan sa loob ng 3 taon. May luha sa mga mata nito, halatang ilang araw nang hindi ito nakatulog. Divina, anong nangyari sa akin? "Naaksidente ka. Nakainom ka raw sabi ng mga kaibigan mo, tapos nadulas ka sa kalsada. Mabuti na lang may nakakita sa'yo. At agad kang nadala sa ospital. Kung hindi..." Napahigpit ito ng hawak sa kamay niya. "Baka kung ano na ang nangyari sa'yo." Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko naisip na ganito pala ang mangyayari. "Ang importante, buhay ka, at ang gusto ko lang ay bumuti ka na." Tahimik na napatingin sa kisame si Jerome. Ramdam niya ang kirot sa kanyang kanang binti. Nakabalot iyon ng puting benda at may bakal na nakasuporta. Hindi siya makagalaw. Doon niya tuluyang na-realize na matagal bago siya muling makakalakad. Ilang araw ang lumipas, naging masigla si Jerome sa ospital dahil sa presensya ni Divina. Kapag dumarating ang doktor, lagi nitong sinisiguradong walang masamang mangyayari kay Jerome. Doon unti-unting nakaramdam si Jerome ng pagkabahala sa posibilidad na baka mawala sa kanya ang babaeng iyon. Divina, hindi mo naman kailangan araw-araw na magpuyat dito. Nakakaya naman sa'yo. Alam ko na may trabaho ka pa. "Hindi, ayos lang. Hindi ako mapalagay hanggat hindi kita nakikitang maayos. Isa pa, gusto ko ako ang unang makita mo pagmulat mo ng mata sa umaga." Ngumiti ito, ngunit may bahid ng pagod sa mga mata. "Kaya huwag ka mag-alala sa akin." Napangiti si Jerome. Hindi niya mapigilan ang pag-init ng dibdib. May halong guilt at pagmamahal ang naramdaman niya. Kung tutuusin, siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Kung hindi siya nagpumilit magmaneho kahit lasing, hindi sana siya ganito ngayon na nakaratay at nakadepende sa iba. Salamat, Divina. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang mahalaga magpagaling ka. Nandito lang ako, Jerome. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang lumipat si Jerome sa kanyang mansyon upang doon na ipagpatuloy ang pagpapagaling. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon, laging nakaupo at laging inaasikaso. Ang dating malakas, abala at makapangyarihang si Jerome ay ngayoy nakasakay sa wheelchair. Parang tinanggalan ng sandigan ang mundo niya. Isang umaga dumating si Divina, bitbit ang kanyang almusal. Tinulungan niya itong maupo sa balkonahe kung saan abot tanaw ang hardin ng mansyon. "Maganda pa rin ang tanawin dito," sabi ni Divina habang inaayos ang kumot ni Jerome. Mas maganda sana kung dati pa rin ako. Nakakainis. Hindi ko man lang madala sa opisina ang sarili ko. "Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Kailangan mo ng pahinga. Isa pa, nandito naman ako, di ba?" Tumangulang siya, pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang kinakain ng insecurities. Maraming bagay ang hindi niya magawa, kahit sa mga simpleng kilos lang.
tulad ng pag-akyat ng hagdan, pagkuha ng tubig o paglabas ng gate, kailangan pa niya ng tulong. Divina, di ka ba napapagod? Araw-araw mo na lang akong inaalagaan. Napapagod? Siguro oo, pero hindi ko naman mararamdaman yon kapag ikaw ang kasama ko. Napatitig si Jerome sa kanya. Totoo kaya iyon? Sa bawat ngiti, sa bawat haplos ni Divina, hindi niya maiwasang magtanong kung gaano katatag ang pagmamahal nito sa kanya. Dahil sa kabila ng mga ngiting iyon, may mga sandaling lumalalim ang mga mata ni Divina. Parang may iniisip na hindi niya alam. Isang gabi habang nagbabasa siya ng dokumento mula sa kumpanya, pumasok si Divina sa silid, bit-bit ang tasa ng gatas. "Oh, para madali kang makatulog," sabi nito habang inilalagay sa mesa. "Bukas, may dadalaw na therapist para tulungan kang makagalaw kahit kaunti." Hindi mo na kailangan gastusan pa yun. Kayang-kaya ko maghintay hanggang sa gumaling ako. Hindi mo na ako mapipigilan, love. Gusto ko makita ka na makalakad muli. Lumapit ito at hinaplos ang buhok niya. "Lahat ng ito, ginagawa ko dahil mahal kita." Nanahimik si Jerome. Ang mga salitang iyon ay parang tumagos sa puso niya. Ngunit kasabay na yun, may umusbong na takot sa kanyang dibdib. Takot na baka dumating ang araw na bumalik siya sa dati. Mawala ang ganitong atensyon at ganitong pag-aaruga sa kanya ni Divina. Sana, hindi magbago yan, Divina. Sana, hanggang sa makalakad ako, nariyan ka pa rin. Ngumiti ito, ngunit mabilis ding umiwas ng tingin. Syempre naman. Lumipas pa ang mga araw, unti-unting naging mas tahimik si Divina. Madalas itong lumabas ng bahay, sinasabing may inaasikaso. Naiiwan si Jerome sa mansyon, tanging mga kasambahay ang kasama. Hindi niya iyon pinansin sa ngayon. Inisip niya na baka pagod lang o kailangan nitong magpahinga. Ngunit sa bawat pag-alis ni Divina, may kumikirot sa dibdib ni Jerome. Unti-unting nanlalamig ang damdamin sa pagitan nila. Hindi niya alam kung unti-unti na rin siyang nagiging pabigat dito. Ngunit sa ngayon, tanging isang pangako ang pinangahawakan niya na balang araw muli siyang makakatayo. At kapag nangyari iyon, malalaman niya kung sino ang mananatili sa tabi niya at kung sino ang aalis kapag hindi na siya makababalik pa sa dati. Lumipas ang 2 buwan mula nang mangyari ang aksidente, parang tanggap na ni Jerome ang kanyang sitwasyon na nakaupo sa wheelchair at madalas tahimik sa balkonahe ng kanyang mansyon. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sanay sa pagiging mahina at umaasa na lamang sa iba. At higit sa lahat, hindi siya sanay na hindi alam ang totoo. Isang umaga, habang tulog pa si Divina sa kabilang silid, pinatawag ni Jerome ang kanyang matagal ng kaibigan at doktor na si Dr. Ramirez. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan niya mula pa noong bata pa siya. Pagdating ng doktor, tahimik na sinara ni Jerome ang pinto ng opisina. Dok, gusto ko malaman ng totoo. May pag-asa pa ba ako makalakad? Napatingin si Dr. Ramirez sa kanya, sa kamarahang naupo sa tapat niya. Jerome, nagawa na namin ang lahat ng pagsusuri. Ayoko namang bigyan ka ng maling pag-asa. Pero oo, meron kang posibilidad. Napasinghap si Jerome dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Ibig mong sabihin, makakalakad pa ako? Hindi agad-agad. Kailangan ng tiyaga, therapy, at disiplina. Ang problema lang, matagal ang proseso. Maaaring buwan, baka taon. Pero kung ipagpapatuloy mo ang therapy, may tsansa, Jerome. Tahimik si Jerome sa ilang sandali. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa armrest ng wheelchair. Muling bumalik sa isip niya ang mga panahong malakas pa siya
ang mga araw na siya ang nagpapatakbo ng negosyo, nagmamaneho ng mamahaling kotse at naglilibot sa buong bansa. Ngayon, tanging mga gulong ng bakal na ito ang kanyang kayang dalhin sa kahit saan. Hindi ko pa rin matanggap, Doc. Sa tuwing tinitignan ko si Divina, nakikita ko ang awa sa mga mata niya. Parang hindi na ako sapat sa kanya. Jerome, ang ganitong sitwasyon ay sinusubok hindi lang ang katawan, kundi pati ang puso. Kung talagang mahal ka ni Divina, mananatili siya sa iyong tabi kahit gaano kahirap. Tumango siya, pero may kaba sa dibdib. Pagkatapos ng konsultasyon, umalis na si Dr. Ramirez. Naiwan si Jerome sa opisina, tahimik na nag-iisip. Hindi siya ngayon makalakad pero alam niya na darating ang araw na muli siyang makakatayo. At nang gabing iyon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang paraan upang malaman kung sino talaga si Divina. Hindi niya agad sinabi kahit kanino, pati ang mga kasambahay ay walang alam sa balak niya. Isang gabi habang kumakain sila ni Divina, nagsimula siyang magsalita. Divina, sinabi ng doktor na baka hindi na ako makalakad pa. Natigilan ito sa pagguha ng ulam. Ano? Hindi ko na raw maibabalik pa. Ang lakas ng binti ko. Sinubukan ko na, pero talagang wala na raw. Nilagyan niya ng bahagyang lungkot ang kanyang tinig. Mukhang habang buhay na akong ganito. Hindi agad ito sumagot, pero napansin ni Jerome ang biglang panlalamig ng tingin nito. Pagkaraan ng ilang segundo, napangiti ito ng pilit. Huwag mong isipin yan, love. Nandito naman ako, hindi ba? Hindi mo kailangan mag-alala. Pero sa likod ng ngiting iyon ni Divina, ramdam ni Jerome ang pagbabago. Kinabukasan, sinimulan na ni Jerome ang lihim na plano niya. Habang sa harapan ni Divina ay nagpapatuloy siyang magpanggap na mahina at walang lakas, sa likod naman ay nagsasanay siya ng marahan. Gabi-gabi, pinipilit niyang igalaw ang mga binti, pinupuwersa ang mga kalamnan kahit na sobrang niyang iniinda ang sakit. Minsan halos maiyak siya sa kirot, ngunit hindi siya tumigil. Hindi ako mananatiling ganito. Mahinang bulong niya sa tuwing madaling araw. Malalaman ko kung totoo ka talaga sa akin, Divina. Habang lumilipas ang mga araw, mas napansin ni Jerome ang pagbabago sa kilos ni Divina. Hindi na ito katulad ng dati. Kapag tinatanong niya kung saan ito magpupunta, palaging ang sagot lang ay sa kaibigan lang o sa kung saan. Pero para kay Jerome, sapat na ang mga pahiwatig nito. Isang hapon, dumating si Divina na may daladalang mga mamahaling bag. Napansin iyon ni Jerome, ngunit hindi na lang niya pinansin. Ang ganda ng mga pinamili mo. Ngumiti ito. Para sa'yo yung isa. Naalala ko, sabi mo, gusto mo na may bagong robe. Salamat. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon para sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, pinatawag ni Jerome ang kanyang therapist sa bahay. Lihim niyang sinabi rito na walang makakaalam ng kanilang session, lalo na si Divina. Gusto niyang magpanggap na walang nangyayari, habang unti-unti niyang binubuhay ang lakas ng kanyang mga paa. Sa bawat pag-unat at tadyak ng mahina, nararamdaman niyang muling bumabalik ang buhay sa paa niya ng dahan-dahan. Very good, Jerome. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka makalakad ka na sa loob ng ilang buwan. Saad ng therapist, napangiti siya. Hindi ko kailangan kung ilang buwan. Gusto ko lang ng katotohanan. At nang sumapit ang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa dilim ng kanyang silid, pinagmamasdan niya si Divina na mahimbing nang natutulog sa kabilang kama. Ang babaeng minsang ipinangako niyang pakakasalan, ngayon ay gusto niyang subukin.
Kung talagang totoo ka sa akin, mananatili ka kahit ganito ako. Pero kung hindi, Pumikit siya, saka pinisil ang kamao. mas mabuti pang mawala ka. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, gaya ng gabing iyon nang siya ay maaksidente. Matapos ang aksidente, bahagya niyang tinayo ang kanyang sarili sa unang pagkakataon mula sa wheelchair. Mahina at nanginginig pa na gumagalaw na ang kanyang mga binti. Ngumiti siya, may bakas ng pag-asa sa mukha niya. Hindi pa tapos ang laban. Samantala, sa labas ng lumang pabrika na pinagtatrabahuan ni Lily, nagkakagulo ang mga manggagawa. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo si Lily sa gilid ng gate, bitbit ang kanyang bag at ang sobre ng huling sahod niya. Hindi siya makapaniwala. Bigla na lang silang sinabihang magsasara ang pabrika dahil sa pagkalugi. 2 taon din siyang nagpawis at nagpagod sa pabrikang iyon. At ngayon, isang papel na lamang ang hawak niya na nagpapatunay na wala na siyang pinangahawakang bukas. Marahan niyang sinapo ang ulo nang maramdaman ang kirot ng sakit ng ulo. Dulot ng sobrang pagod at stress. Paano na to? Wala pa akong pambayad sa kuryente, sa upa, at sa gamot ni nanay. Lumapit ang matalik niyang kaibigan at kapitbahay na si Alma. Nakakunot ang noo nito sa pag-aalala. Lily, halika na. Magpahinga na muna tayo. Baka himatayin ka pa riyan. Sabi ni Alma habang hinahaplos ang likod niya. Ngumiti si Lily. Pilit na tinatago ang bigat sa dibdib. Kaya ko pa, Alma. Hindi lang ako makapaniwala. Parang kahapon lang. Nagbibilang pa tayo ng tela. Tapos ngayon sarado na. Ganoon talaga, Lily. Wala tayong magagawa sa mga desisyon ng may-ari. Pero alam mo, sigurado ako na makakahanap ka rin kaagad ng trabaho. Matalino ka, masipag at mabait pa. Napangiti si Lily sa papuri ng kaibigan, pero mabilis ding napalitan iyon ng lungkot. Sana nga. Pero sa dami ng kailangang bayaran, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kahit 1 linggo lang na walang kita. Parang ang bigat-bigat na. Naglakad silang magkasabay pauwi sa kanilang maliit na barong-barong. Basa pa ang kalsada mula sa umagang ambon. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Lily, agad nilang naamoy ang nilulutong sinigang ng ina niyang si Aling Bibian. Lily anak, ikaw na ba yan? Sigaw ng matanda mula sa kusina. Kami na nga po, Aling Bibian. Sagot naman ni Alma. May balita po kaming hindi maganda. Pumasok si Lily sa bahay at agad siyang niyakap ng ina. Oh, bakit anak? Bakit parang malungkot ka? Napayuko siya, pilit na pinipigilan ang pagluha. Ma, sinara na nila ang pabrika. Wala na po akong trabaho. Diyos ko, paano na tayo ngayon? Umupo si Lily sa lumang bangko at pinisil ang kamay ng ina. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Agad ako makakahanap ng trabaho. Kahit na anong trabaho, basta meron tayong pambili ng gamot. Anak, kung gusto mo, ako na lang magtitinda ulit sa labas, kahit gulay o prutas. Hindi na, Ma. Hindi na kayo pwede pang masyadong lumabas. Uubo pa lang po kayo, agad na kayong napapagod. Tahimik na lumipas ang ilang sandali habang si Lily ay tulala lang sa dingding. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at pag-aalala. Ngunit sa ilalim nun, may determinasyon pa rin siya sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Maaga ding bumisita si Alma. May dalang pandesal at kape. Lily, may chika ako sa'yo! Masiglang sabi nito habang umupo sa bangko. Sabi ng nanay ko, yung kaibigan niya sa Maynila, naghahanap daw ng labandera. Malaki daw ang sahod at libre na ang tutuluyan. At totoo ba yan, Alma? Sa Maynila? Saan daw banda? Hindi pa niya sinasabi. Pero sabi niya, malaking bahay daw ng isang mayamang pamilya. Kilala daw sa lugar nila.
Kung gusto mo, sasabihin ko na kay nanay para makausap mo agad yung kaibigan niya. Napatigil si Lily. Iniisip ang posibilidad. Alma, baka naman mapalayo ako sa inyo. Paano si nanay? Pwede ko naman siyang samahan muna dito ah. Total, nandito rin naman ang nanay ko. Makakatulong kami sa kanya habang wala ka. Sige na, Lily. Huwag mo nang palampasin yun. Minsan lang may ganitong oportunidad. Sige, susubukan ko. Hindi ko naman kailangan manatili doon habang buhay eh. Basta makaipon lang ako ng sapat para sa mga gastusin rito. Ayos na. Yan ang Lily na kilala ko. Ani Alma na masayang masaya. Mamaya pupuntahan natin si nanay para makuha mo yung address. Kinagabihan, habang inaayos ni Lily ang ilang pirasong damit sa lumang bag, lumapit sa kanya ang kanyang ina. May lungkot sa mukha nito, pero hindi nito pinapahalata ng husto. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Malayo ang Maynila, baka mahirapan ka doon. Ma, kailangan ko pong subukan. Hindi ko po hahayaan na magutom tayo. Babalik din po ako kapag nakaipon na. Promise. Hinaplos ni Aling Bibian ang buhok ng anak. Talagang napakasipag mo, Lily. Sana dumating din yung araw na gantimpalaan ka ng Panginoon. Kinabukasan, maagang naglakbay si Lily patungong Maynila sakay ng bus. Puno ng pag-asa ang puso niya. Habang nakasandal sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga bundok na unti-unting napapalitan ng mga gusali at ilaw ng syudad. Pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ng matinding init at ingay ng mga sasakyan. Ang kaibigan ng nanay ni Alma, si Ate Mila, ang sumundo sa kanya. Isang matabang babae na halatang masayahin. Ikaw pala si Lily. Ang ganda mo pala sa personal. Yung pinapasukan mo, malaking bahay yon. Mabait ang amo natin pero tahimik. Kailangan nila ng labandera kasi may sakit daw yung katiwala. Salamat po, Ate Mila. Wala pa po pala akong karanasan sa Maynila. Pero gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Aba, yan ang gusto ko. May tiwala sa sarili. Sige, halika na. Ihahatid na kita sa bahay. Habang bumabiyahe sila, hindi maiwasan ni Lily na mapangiti. Sa isip niya, ito na siguro ang simula ng pagbabago. Ang simula ng pag-ahon mula sa kahirapan. Pagdating nila sa malaking subdivision, halos mapanganga siya sa laki ng mga bahay. Mga gate na bakal, malalawak na hardin at mga sasakyan na hindi niya kayang bigkasin ang pangalan. Ayan, dyan ka magtatrabaho. Sabi ni Mila, sabay turo sa isang mansyong kulay puti na napapalibutan ng mga halaman at fountain. Ang amo mo si Mr. Jerome, mabait yan, pero medyo tahimik. May kapansanan daw kasi, kaya gusto ng nanay niya na maraming may taong tutulong sa mga gawaing bahay. Napatigil si Lily, bahagyang kinabahan. May kapansanan po? Ibig sabihin, hindi po siya nakakalakad at nakapagsasalita? Oo, parang ganon. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman siya masungit. Basta tahimik ka lang at maayos magtrabaho. Walang problema. Tumango si Lily, huminga ng malalim at marahan niyang hinawakan ang strap ng bag niya. Kaya ko to. Bahala na si Lord. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, agad niyang naamoy ang bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon. Malinis ang paligid. Parang museo. Sa gitna ng sala, may malaking hagdang paakyat at sa dulo ay may lalaking nakaupo sa wheelchair. Hindi pa man niya kilala, ramdam niya nang iyon na ang lalaking magpapabago ng takbo sa buhay niya. Lumabas mula sa malaking pintuan ng bahay ang isang ginang na may edad na. Halatang matagal na roong naninilbihan, si Aling Berta, ang mayordoma ng pamilya. Ikaw siguro si Lily, ano? Magiliw nitong bati. Ako si Berta, ang mayordoma dito. Halika,
ipapakilala kita kay Sir Jerome. Ngumiti si Lily at bahagyang tumango. Opo, Aling Berta. Salamat po. Sir Jerome! Mahinahong sabi ni Aling Berta. Ito po si Lily, yung bagong labandera. Galing po siya sa rekomendasyon ng kaibigan kong si Mila. Dahan-dahan namang lumingon ang lalaki. Doon pa lang nasilayan na ni Lily ang mga mata nitong malamig. Saglit siyang napatigil. Hindi niya inakalang ganoon kakisig ang amo. Lily, tama ba? Bahagya siyang napayuko. Opo sir, ako po si Lily. Magandang araw po. Tumingin si Jerome sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Matagal ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Ilang taon ka nang naglalaba? 3 taon na po sir. Una po sa pabrika, tapos sa mga kapitbahay namin. Marunong po akong maglinis at magplantsa rin po. Di ko kailangan ng maraming karanasan. Basta malinis ang gawa mo. Ayos na ako ron. Tumangulang si Lily na mahigpit ang hawak sa laylayan ng bag niya. May mga bagay kang dapat tandaan habang nandito ka. Una, bawal pumasok sa kwarto ko nang wala akong pahintulot. Pangalawa, bawal kang magtanong ng tungkol sa mga bisita o sa mga personal kong bagay. Pangatlo, bawal kang makialam sa kusina habang naroon si Aling Berta. Maliwanag ba? Opo sir, maliwanag po. Tumingin si Jerome sa kanya. Bahagyang nagtaas ng kilay. At pangapat, gusto ko ng tahimik. Ayoko ng maingay. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Berta. Hindi mo kailangan makipagkwentuhan o makialam sa mga nangyayari dito. 2 kaming amo mo. Wala siya ngayon. Nasa Cebu siya ngayon para sa business trip. Gusto kong maayos ang lahat bago siya bumalik. Tumango naman si Lily at muli namang binalik ang tingin ni Jerome sa mga papeles. Bukas ng umaga, magsimula ka na kagad. Si Aling Berta na magtuturo sa'yo ng mga dapat gawin. Sa ngayon, pwede ka magpahinga muna. May kwarto ka sa likod ng laundry area. Maraming salamat po, sir. Habang palabas si Lily ng sala, hindi niya maiwasang lingunin si Jerome. Nakaupo ito sa wheelchair. Halata pa rin ng isang taong makapangyarihan. Hindi niya alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang awa dahil sa malamig na titig nito na parang nagsasabi ng lungkot na pinipilit nitong itago. Pagdating sa laundry area, inihatid siya ni Aling Berta sa maliit at maayos na silid. May isang kama, isang cabinet at maliit na bentilador. Sa simpleng kwartong iyon, naramdaman ni Lily ang kakaibang katahimikan. Kinabukasan, maagang gumising si Lily at agad nagsimulang maglaba. Maingat niyang hinugasan ang mga mamahaling damit, sinisiguradong hindi magagasgas o mapupunit. Habang abala siya, napadaan si Jerome sa may veranda. Nakamasid sa kanya mula sa malayo. Tahimik itong nagmamasid. Ang mga kamay ni Lily ay sanay at magaan na may kakaibang lambing sa bawat galaw. Hindi niya iyon inaasahan sa isang labandera. Lumapit si Jerome ng bahagya at marahan siyang nagsalita. Lily, siguraduhin mong nakahiwalay ang mga puti sa dekolor. Lalo na yung mga nasa batya. Mahal yan. Napalingon si Lily, medyo nagulat sa boses ng amo. Opo sir, pasensya na po. Nagmamadali lang po kasi ako kasi baka umulan. Hindi agad sumagot si Jerome. Sa halip, tinitigan niya ito. Basa ang ilang hibla ng buhok ni Lily. At sa ilalim ng liwanag ng araw, kumikislap iyon na parang ginto. May pawis sa noo nito, ngunit nanatili ang ganda sa muka. Muling nagsalita si Jerome. Mas mahina na ngayon ang boses. Hindi mo kailangan magmadali. Dito, walang nagmamadali. Ang mahalaga, maayos. Ngumiti si Lily at iyon ang unang beses na nakita ni Jerome ang ngiti niya.
Opo sir, gagawin ko po ng maayos. Sa buong araw na yon ay ilang ulit pa niyang nakasalubong si Jerome. Kapag may pinapagawa ito, laging deretsahan. Isang gabi habang naglilinis siya ng veranda, narinig ni Lily ang mahinang kaluskos mula sa sala. Nilingon niya ito at nakita si Jerome na pilit itinatayo ang sarili mula sa wheelchair. May hawak na tungkod at halatang hirap. Mabilis siyang lumapit dito. Sir Jerome, wag po! Baka matumba kayo! Napatigil ang lalaki at napatingin sa kanya. Kaya ko. Hindi mo na ako kailangan pang tulungan. Ngunit nakita ni Lily ang panginginig ng kamay nito. Agad niyang inilapit ang sarili at marahang inalalayan ang braso ni Jerome kahit papilit nitong iniiwasan ang dalaga. Sir, dahan-dahan lang po. Tahimik lang si Jerome habang pinaupo siya ng dalaga sa sofa. Ilang sandali silang parehong walang imik hanggang sa marinig nila ang lagitik ng ulan sa labas. Tumingin si Jerome sa bintana, saka marahang nagsalita. Iced. Ayoko ng ganitong panahon. Bakit po? Wala lang. Masama lang ang naaalala ko sa ulan. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, tinignan lang niya ito nang may pangunawa. Ang ulan po minsan nakakatakot, pero minsan din nakakalinis. Napatingin sa kanya si Jerome, napaisip sa kanyang sinabi. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga salita mula sa isang labandera. Tahimik siyang ngumiti at hindi napansin ni Lily. Isang umaga, madidinig ang malalakas na tunog ng mga bagay na parang may naghahagis. Ang baso ng tubig na nasa lamesa ay nagkalat na sa sahig at basag na basag. Habang si Jerome naman ay nanatiling nakaupo sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay at galit na galit. Hindi pa man siya nakakabawi sa emosyon ng tawag na natanggap niya, ay parang gusto na niyang ilabas ang lahat ng galit sa mundo. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, pinipigilan ang panginginig ng dibdib. Ngunit sa huli, napahampas siya ng kamao sa mesa. Wala kang kwenta. Lahat ng ito, walang silbi. Sa labas ng kwarto, narinig iyon ni Lily habang nag-aayos siya ng mga labahin. Napatigil siya sa ginagawa at nakaramdam ng kaba. Hindi iyon ang unang beses na narinig niyang nagsigaw ang amo. Pero ngayon, iba ang tunog ng galit nito na may halong lungkot at pagkawasak. Lumapit siya sa pinto, kumatok ng marahan. Sir Jerome, ayos lang po ba kayo riyan? Ngunit walang sumasagot. Tanging marahas na baghampas lamang ng kung anong bagay sa loob ang naririnig pa rin niya. Kinabahan na ang dalaga. Sir, pasensya na po pero narinig ko kayo na parang may binabasag. Papasok na po ako. Baka nasugatan kayo. Agad siyang sinalubong ng magulong kwarto. Kalat ang mga papel at basong may natapong tubig sa sahig. Si Jerome ay nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Mahigpit ang pagkakahawak sa tungkod at parang handa na itong ihampas sa kahit kanino. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito? Agad na natigilan si Lily, ngunit lumapit pa rin ang bahagya sa kanya. Pasensya na po sir, akala ko po kasi… Akala mo ano, ha? Nakailangan ko ng tulong mo? Feeling mo ba isa kang tagapagligtas? Umiling si Lily, nanginginig ang boses niya. Hindi po sir, nag-aalala lang po ako. Akala ko… Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng awa mula sa kahit kanino. Tumayo ito, pilit na itinatayo ang sarili mula sa wheelchair. Halata pa rin ang iniinda nitong sakit sa mga binti, ngunit pinilit pa rin. Nakatitig siya kay Lily. Mabigat ang bawat salitang binitawan nito. Hindi mo ako kailangan pang alalayan. At huwag mo na akong intindihin. Ang trabaho mo rito ay maglaba, di ang makialam.
Napapikit si Lily. Pinipigilan ang panginginig ng labi. Opo, sir. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Hindi siya tinantanan ng tingin ni Jerome. Labandera ka lang. Tandaan mo yan. Kung gusto mo manatili dito ng matagal, gawin mo lang yung trabaho mo. Wala kang karapatang pumasok dito. Kahit kailan mo gusto. Hindi na niya alam kung saan nanggagaling ang galit niyang iyon. Ang totoo, galit siya, hindi kay Lily, kundi sa sarili. Sa katotohanang nakakulong siya sa upuang iyon, sa paglayo ni Divina. Sa kawalan ng kontrol sa buhay na dati ay hawak niya. Ngunit si Lily, wala siyang alam sa lahat ng iyon. Ang nararamdaman lang niya ay hiya at sakit. Opo, sir. Pasensya na po. Tumalikod na siya. Mabilis nang lumakad patungo sa pinto. Pero bago pa siya lumabas, muli niyang narinig na nagsalita si Jerome. At isang bagay pa. Huwag na huwag mo akong titignan na parang kaawa-awa ko. Nainis ako sa ganyang tingin. Napahinto si Lily. Huminga ng malalim pero hindi na siya lumingon pa. Marahan niyang sinara ang pinto sa likod, kasabay ng pagtulo ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa hallway, dinig pa rin niya ang marahas na paghinga ni Jerome. Bawat hakbang niya palayo ay parang kumakalabog sa puso niya. Hindi niya inakala na sa unang pagkakataon na sinubukan niyang magmalasakit, ito pa ang magiging kapalit. Pagdating niya sa laundry area, ay agad siyang naupo sa bangko. Tinakpan niya ng kamay ang muka at doon na bumuhos ang mga luha niya. Sa isip niya ay paulit-ulit ang tinig ni Jerome na hamak na isa lamang siyang labandera. Masakit pero totoo. Isa lamang siyang labandera. Hindi siya kabilang sa mga mundo ng mga taong katulad ni Jerome. Habang lumilipas ang oras, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Pilit niyang tinuloy ang paglalaba, ngunit paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mukha ng galit niyang amo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Sa kabilang banda, nanatili si Jerome sa loob ng kwarto. Nakatingin siya sa sahig, sa mga basag na baso at sa kanyang sariling mga kamay na nanginginig pa rin. Hindi niya maalis sa isip ang tingin ni Lily na nag-aalala. Isang uri ng pagtingin na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Divina. Ngunit piniling niyang inalis sa isip iyon. Hindi ko kailangan ng kahit na sino. Lumipas ang kalahating araw, walang nagsasalita sa kanila. Nag-focus na lang sa kusina at paglalaba si Lily. Habang si Jerome naman ay nananatili lamang sa loob palagi ng kwarto niya. Pinipilit abalahin ang sarili sa pagbabasa kahit wala naman siyang maintindihan sa mga binabasa. Bandang hapon, dumating si Aling Berta. Hawak ang tray ng merienda. Sir, dinalahan ko na po kayo ng kape. Tumangulang siya. Pakisabi kay Lily, pakilaba ng mga bedsheets. Nang makita ni Aling Berta ang mga basag na baso sa sahig, agad itong napatigil. Nako, Diyos ko! Ano pong nangyari dito? Umiling lamang si Jerome, malamig ang tono. Wala. Aksidenteng naibagsak ko lang. Sir, pwede ko po bang ipatawag si Lily para... Wag na, Berta. Hindi na kailangan. Natahimik lang si Aling Berta. Alam niyang may nangyari, pero pinili niya na wag na lang makialam. Lumabas na lang siya ng kwarto. Maya-maya pa ay dumungaw si Lily sa may veranda. Hawak ang isang timba na may lamang mga bagong laba. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata niya ay namumugto pa sa pag-iyak, pero pilit niyang pinangiti ang sarili. Hindi siya pwedeng umalis. Kailangan niya ng trabaho. At higit sa lahat, kahit nasaktan siya, may kung anong pakiramdam sa dibdib niya na nagsasabing may dahilan kung bakit ganoon si Jerome. Siguro nasaktan lang siya.
Baka hindi niya sinasadya. Mahina niyang bulong sa sarili. Sa loob ng silid, nakatingin si Jerome sa labas ng bintana. Mula sa kanyang upuan, kita niya si Lily sa veranda. Abala ito sa pagsasampay ng mga basang labahan at kahit halata na sa mukha nito ang pagod, hindi ito nagrereklamo. Ilang sandali pa ay napahawak siya sa noo at napabuntong hininga. Ay, bakit ko ba siya sinigawan? Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya noong nakaraan. Galit siya kay Divina, sa sarili at sa mundo. Pero si Lily ang pinagbuntunan niya. Gusto niyang lumabas at humingi ng tawad sa dalaga, pero hindi niya magawa. Parang nakakadena ang bawat salita sa kanyang lalamunan. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Habang pinagmamasdan si Lily mula sa malayo, ang babaeng hindi niya kailanman inakala na makakaramdam siya ng hiya at pagsisisi dahil nasaktan niya. Maaliwalas ang umagang iyon para kay Lily. Isa iyong panibagong araw para ayusin ang mga dapat gawin. Bagaman may kirot pa rin sa dibdib niya, buhat sa alaala ng pagsigaw ni Jerome sa kanya, ilang araw na ang nakalipas. Tahimik siyang naglalaba sa likod bahay. Sinisikap na huwag isipin ang nangyari. Ngunit mas pinili niyang magpakatatag. Kailangan niya ng trabaho at higit sa lahat, hindi siya pinalaki ng kanyang ina para tumigil dahil lamang sa galit ng iba. Habang abala siya, narinig niya ang tunog ng wheelchair na dahan-dahang pumunta sa likod niya. Napatigil siya, napalingon at nakita si Jerome na lumabas ng veranda. Hindi niya iyon inaasahan. Simula kasi nung araw na sinigawan siya ng amo, bihira na itong lumabas ng kwarto. Nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong walang umiimik. Napahinto siya, tila nag-aalangan. Yung mga labahin ko, tapos na ba? Opo sir, pinapatuyo ko na lang po yung iba. Tumangulang si Jerome pero hindi agad umalis. Para bang gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi alam kung paano. Sa halip, umikot ang wheelchair nito patungo sa hardin. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Lily ang mahinang boses ni Aling Berta mula sa veranda. Lily, pakikuha daw si Sir ng kape sa kusina. Po? Ako po? Oo, ayaw niya nga ako ang kumuha eh. Ikaw daw sabi niya. Walang magawa si Lily kundi ang sumunod. Maingat niyang kinuha ang tray ng kape. At habang naglalakad patungo sa hardin, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Pagdating niya roon, nakaupo si Jerome, nakatingin sa mga halaman. Tahimik lang ito at ang muka ay hindi na kasing talim katulad ng dati. Sir Jerome, heto na po yung kape niyo. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, sandali siyang tinitigan bago tinuro ang maliit na mesa sa tabi niya. Ilagay mo na lang dyan. Inilapag niya iyon ng marahan, ngunit paglingon niya, nagulat siya nang makita ito na parang nag-aalangan. Salamat. Sandali siyang napatingin dito, hindi makapaniwala. Yon ang unang beses na marinig niya itong magpasalamat mula nang magsimula siya sa mansyon. Wala pong anuman, sir. Pagkaraan ng ilang sandali, si Jerome na mismo ang unang nagsalita. Yung araw na pumasok ka sa kwarto ko, Napatigil si Lily, bahagyang nanlaki ang mga mata. Hindi niya inaasahang uungkatin pa iyon ni Jerome. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi alam ni Lily kung ano ang isasagot. Sa tono ng boses nito, alam niyang iyon na ang pinakamalapit na paghingi ng tawad na kaya nitong sabihin. Ngumiti siya ng pilit. Wala po iyon, sir. Siguro, pagod lang po kayo noon. Tumango si Jerome sa kamarahang napatingin sa tasa ng kape sa kanyang kamay. Hindi lang pagod. Minsan kasi,
May mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Kahit ano pang lakas mo. Sa loob-loob ni Lily, parang unti-unting lumalambot ang mga pader ni Jerome na dati niyang iniiwasan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, agad siyang bumalik sa laundry area. Pero iba na ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong pagbabago sa boses ni Jerome. Hindi na ito galit, pero may halo na ng pag-aalala. Kinagabihan, habang naglilinis siya sa may hallway, narinig niyang muli ang boses ni Jerome mula sa loob ng sala. Lily, pakitulungan mo nga ako sandali rito. Agad siyang pumasok. Opo sir, ano pong kailangan niyo? Tinuro nito ang isang libro sa mataas na shelf. Pakiabot nga yon. Hindi ko kasi maabot. Lumapit siya at marahang inabot ang libro. Nangakmang iaabot niya na kay Jerome, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga kamay. Sandali silang parehong natigilan. Eto po sir. Salamat. Mabilis siyang umatras at napansin ni Jerome ang pamumula ng pisngi niya. Napakunot noo siya ng bahagya, parang naguguluhan sa sariling ekspresyon. Paglabas ni Lily, napailing siya sa sarili. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang kakaiba. Sinubukan niyang ipagkibit balikat, siguro dahil lamang sa hiya o kaba. Hindi niya dapat isipin iyon. Siya ay isang labandera lamang at si Jerome ay amo niya. Kinabukasan, parang mas iba na ang kilos ni Jerome. Hindi na ito palaging tahimik at malamig. Paminsan-minsan, nag-uutos ito, pero sa mahinahong paraan na. Kapag may mali si Lily, hindi na pasigaw ang mga tugon nito. Isang umaga, habang nag-aayos si Lily ng kurtina sa sala, bigla na naman siyang tinawag ng lalaki. Lily, may nakuha ka bang sulat sa gate kanina? Opo sir, iniwan po ni Mang Romy. Sabi daw po para sa inyo. Pakidala nga rito. Iniabot niya ang sobre. Habang binubuksan iyon ni Jerome, napansin niya na parang napapaismid ito. Nakita rin niya na parang malalim ang iniisip nito. Sir, may problema po ba? Wala naman. Mga papeles lang. Papalayo na sana siyang muli nang tinawag nito. Lily, Huminto siya at lumingon. yung almusal mo kanina, kumain ka ba ng maayos? Opo sir. Bakit po? Umiling si Jerome. Parang wala lang. O wala naman. Mukha kasing di ka kumain eh. Kaya tinanong ko lang. At doon siya lalong nagtaka. Paglabas niya ng sala, napahawak siya sa dibdib niya. Bakit ganun? Parang kailan lang. Halos ibuhos niya ang lahat ng galit sa mundo sa akin. Ngayon naman, tinatanong niya kung kumain na ako. Kahit litong-lito siya, hindi niya maitago ang ngiti. Kinahapunan, bumuhos ang ulan. Abala si Lily sa pag-aayos ng mga nilabhan, habang si Jerome naman ay nakaupo. Pinagmamasdan siya mula sa loob. Ilang beses niya na itong nahuling nakatingin, pero sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, agad nitong iniiwas ang tingin. Isa pang pagkakataon, nangakmang aalis na siya, biglang nagsalita si Jerome. Kung gusto mong magpahinga na muna, pwede mo namang ipagpatuloy na yan bukas. Ayos lang po sir, mas gusto ko nga pong matapos na agad ang mga gawain. Tumango si Jerome, pero hindi maalis ang bahagyang ngiti nito sa labi. Matigas din talaga ulo mo, no? Napangiti rin si Lily. Hindi naman po, gusto ko lang po na maging maayos ang trabaho ko. Eh di, ikaw bahala. Ilang araw nang hindi nagsusungit si Jerome at para bang napapadalas ang kanyang mga ngiti sa tuwing nakikita si Lily. Marahil ay dahil sa kakaibang presensya ng dalaga. Kahit simpleng labandera lamang ito, kakaiba ang paraan ng paggalang at pag-aalaga nito sa kanya. Nang maghapong iyon, habang nakaupo si Jerome sa wheelchair, dahan-dahang lumapit si Lily, bit-bit ang tray ng juice. Sir Jerome, gusto niyo po ba ng juice?
Mainit po ngayon, baka ma-dehydrate kayo. Tahimik lamang si Jerome nung una. Nakatingin ito sa mga punong naroon sa harapan ng bahay. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya nang bigla siyang magsalita. Lily, gusto kong mamasyal. Pwede mo ba akong samahan? Napatigil si Lily, napatingin dito na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Ha, sir? Tayo po? Bahagyang ngumiti naman si Jerome. Oo, gusto ko sanang lumabas. Dito lang sa subdivision. Nakakasawa na kasi sa loob ng bahay. Hindi napigilan ni Lily ang matuwa. Sa mga nakaraang araw kasi, halos hindi niya makita si Jerome na ganito kakalma at parang may sigla sa mga mata nito ngayon. Agad niyang nilapag ang tray sa mesa at ngumiti ng buong buo. Sige po, Sir Jerome, pero baka mapagod kayo. Walang kaso ron. Mas okay nang mapagod sa lakad kaysa mapagod sa kakaisip. At doon nagsimula ang isang kakaibang pakiramdam sa pagitan nila. Nang makalabas sila ng bahay, nadama agad ni Jerome ang hangin na dumampi sa mukha niya. Hindi na niya naranasan ang ganitong pakiramdam mula pa noong siya ay naaksidente. Hawak ni Lily ang handles ng wheelchair at dahan-dahang itinulak ito palabas patungong park. Tahimik lamang sila habang naglalakad. Pagdating nila sa may park, huminto si Lily sa tapat ng malaking puno. May tindahan ng ice cream sa gilid at ilang upuan sa ilalim ng lilim. Sir Jerome, gusto niyo po ba ng ice cream? Libre ko po. Libre mo? Umangat ang sangkilay niya, pero bakas sa mata ang amusement. Mukhang malaki ang sweldo mo ah. Hindi po, pero minsan kailangan ding magpakasaya kahit may problema. Napangiti ang binata. Sige na nga lang. Vanilla flavor sa akin ah. Tumakbo si Lily patungo sa tindahan at habang pinagmamasdan ni Jerome ang dalaga, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kataas ang energy nito. Kahit alam niyang simpleng babae lamang ito, naisip niya bakit parang ang gaan ng buhay kapag kasama niya si Lily. Pagbalik ni Lily, may dala na itong 2 ice cream cone, isang vanilla at isang chocolate. Umupo ito sa tabi ni Jerome at medyo naiilang. Ang ganda po ng panahon, no? Hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. Matagal na rin na hindi ako nakakain na ito. Tinignan niya ang ice cream sa kamay. Noong bata pa ako, palagi kong sinasabihan ng sarili ko na kapag yumaman ako, bibili ako ng ganito karaming ice cream na gusto ko. Nagawa naman niyo siguro yun, di ba? Oo, pero hindi ko na pala kailangan bumili ng marami. 2 lang pala, sapat na. 2? Bakit po? Ngumiti si Jerome at tinignan ito ng diretsyo. Isa para sa akin, isa para sa taong nagpapasaya sa akin. Namula si Lily. Hindi niya alam kung anong isasagot niya, kaya tanging tawa na lamang ang pinili niya. Nako Sir Jerome, marunong na pala kayo magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Lily. Nagkatitigan silang dalawa. Parang tumigil ang paligid. Hindi alam ni Lily kung bakit parang kumabog ng mabilis ang puso niya. Hindi rin niya alam kung ano ang mararamdaman kasi imposible, di ba? Isa lang siyang labandera. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Lily at hinawakan ang kamay ni Jerome, pampatanggal ng awkwardness. Sir, gusto niyo po bang subukan maglakad? Napatitig sa kanya si Jerome. Hindi pa ako sigurado. Hindi niyo naman po kailangan madaliin. Kahit pa isa-isang hakbang lang, nakaagapay ako sa inyo. Dahan-dahan niyang inalalayan si Jerome tumayo mula sa wheelchair. Ramdam naman ng binata ang mahigpit pero maingat na pagkakahawak sa kanya ng dalaga sa braso niya. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo siya.
Nanginginig man pero nakatayo. Lily, nakaya ko. Talagang kaya niyo po yan, Sir. Sir Jerome. Oh, dahan-dahan lang. Habang pinapanood siya ni Lily na umaangat ang bawat paa, unti-unti namang napuno ng tuwa ang dibdib niya. Salamat, Lily. Wala po iyon. Ang mahalaga, hindi kayo sumusuko. Ilang sandali pa silang naglakad hanggang sa napagod na si Jerome at umupong muli sa wheelchair. Umupo si Lily sa tabi nito. Pareho silang tahimik at parehong may ngiti sa mga labi. Sa gitna ng katahimikan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lily. Inalabas niya ito at nakita ang pangalan ng kaibigang si Alma. Hello, Alma? Lily, nasa ospital si Aling Bibian! Halos pasigaw na sabi ng kabilang linya. Napakurap si Lily. Agad siyang napatayo. Ha? Anong nangyari sa kanya? Bigla siyang inatake sa puso. Nasa St. Martin's Hospital siya ngayon. Namutla si Lily at napatingin kay Jerome. Hindi alam ng binata ang eksaktong nangyayari, pero nakita niya ang pagkataranta sa mukha ng dalaga. Lily, may problema ba? Tumingin si Lily sa kanya, halatang nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Sir, yung nanay ko, nasa ospital daw po. Inatake siya. Sasamahan kita. Ha? Hindi na po, Sir Jerome. Kaya ko na po. Sigurado ka ba? Nagulat si Lily. Hindi niya inaasahan na mag-o-offer ito na samahan siya. Muli niyang naramdaman ang kakaibang lambing at paggalinga mula kay Jerome. Inihatid lang niya si Jerome sa mansyon, saka siya umuwi na muna para asikasuhin ang kanyang ina. Isang linggo ring hindi pumasok si Lily sa mansyon. Sa mga panahon na yun, halos doon na siya tumira sa ospital. Nagbabantay sa kanyang ina na si Aling Bibian. Mabuti na lamang at mabilis itong nakarecover matapos ang ilang araw na gamutan. Ngayon ay nagpapagaling na lamang ang matanda sa bahay. At tuwing umaga, tinutulungan ni Lily ang kanyang nanay sa pag-inom ng gamot at pagkain bago siya bumalik sa Maynila. Habang nag-aayos ng maliit niyang bag, hindi niya mapigilang mapangiti. Na-miss niya si Sir Jerome. Alam niyang mahirap i-explain pero iba talaga ang koneksyon nila. Pagkatapos ng ilang yakap, lumabas na nga si Lily ng bahay at sumakay ng bus. Habang nasa biyahe, ay naglalaro sa isip niya ang magiging reaksyon ni Sir Jerome kapag muli siyang nakita. Siguro matutuwa siya. Sasabihin kong gumagaling na si nanay. Tapos baka ayain ko ulit siya na maglakad-lakad sa park. Bulong niya. Nakangiti habang nakasandal sa bintana. Mabilis lumipas ang biyahe at ngayon ay parang may kakaibang saya sa kanyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad sa kanya ang mayordomang si Aling Berta. Oh, Lily, nandito ka na pala. Kumusta na ang nanay mo? Ayos na po, Aling Berta. Nasa bahay na po siya ngayon. Nakakapagluto na po ulit, pero pinagbawal ko muna na magbuhat. Ay, mabuti naman. O siya, sige, magpahinga ka na muna. Si Sir Jerome ay nasa loob, busy lang. Hindi na masyadong pinansin ni Lily ang sinabi nito. Akala niya ay business visitor lang ni Jerome, kagaya ng dati. Masayang-masaya siyang pumasok sa loob ng bahay. Dala ang magandang balita tungkol sa paggaling ng kanyang ina. Pagdating sa may sala, napansin niyang bukas ang pintuan ng silid ni Jerome. Mula roon ay naririnig niya ang mahinang boses ng lalaki. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya pero nasasabik na siyang muling makita si Jerome. Lumapit siya at ngumiti sabay bati. Sir, may maganda po akong balit. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang may lumabas mula sa loob ng kwarto. Isang babaeng nakaputing bestida. Maayos ang buhok at amoy mamahaling pabango. Love, nakita mo ba yung perfume ko? Tanong ng babae habang humahaplos sa balikat ni Jerome. Parang biglang tumigil ang oras.
hindi agad nakagalaw si Lily at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at natulala sa eksenang nasaksihan. Si Divina, ito na siguro ang babaeng ilang ulit nang nababanggit ni Jerome, ang kasintahan nitong nasa Cebu. Saglit na nagkatinginan silang tatlo. Si Divina ay parang walang pakialam, abala sa paghahanap sa paligid. Si Jerome naman ay bahagyang natigilan, ngunit agad din itong bumawi ng tingin. Oh, Lily, kumusta ng nanay mo? Hindi agad nakasagot si Lily. Para siyang nawalan ng boses. Lahat ng plano niyang sabihin ay biglang nawala sa isip niya. Para bang biglang gumuho ang damdamin niya. Hindi niya alam kung hiya ba, lungkot o selos ang nararamdaman. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, sumigaw si Aling Berta mula sa kusina. Lele, pakicheck nga kung kumukulo na yung sabaw! Parang iyon na ang naging kaligtasan niya sa sandaling iyon. Opo, Aling Berta! Agad niyang iniwas ang tingin at mabilis na lumabas ng silid. Habang naglalakad patungo sa kusina, hindi niya mapigilan ang pagkabog ng kanyang dibdib. Bumalik na pala si Divina. Hindi niya alam kung bakit parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Dapat masaya siya para kay Sir Jerome niya, hindi ba? Yun naman ang totoo. Magkasintahan sila. Pero bakit parang may kung anong sakit na hindi niya maipaliwanag? Sa kusina, pinakialaman niya ang kumukulong sabaw. Kahit hindi naman talaga siya kailangan doon. Si Aling Berta ay napatingin sa kanya. Oy, Lily, ayos ka lang ba? Parang ang tahimik mo. Ha? Ayos lang po ako, Aling Berta. Pagod lang siguro sa biyahe. Ngumiti si Aling Berta at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ng ilang minuto, umupo si Lily sa gilid ng lababo, hawak ang basang bimpo at nakatingin lang sa sahig. Ang tanga ko din, no? Akala ko. Pinilig niya ang ulo at pinilit ngumiti. Hindi, Lily. Wala kang karapatang umasa. Trabaho lang ang pinunta mo dito. Isa ka lang na labandera. Hindi mo dapat tinitignan si Sir Jerome ng higit pa roon. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Kahit gaano pa niya pilit isipin iyon, ramdam pa rin niya ang hapdi sa dibdib. Samantala, sa loob ng silid, tahimik lang si Jerome habang nag-aayos si Divina ng mga gamit. Love, okay lang ba sa'yo kung dumito na muna ako ng ilang araw? Miss na kita eh. Wika ni Divina, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Ngumiti si Jerome ng pilit. Oo naman. Walang problema. At sa loob-loob niya, hindi maalis sa isip niya ang reaksyon kanina ni Lily. Ang pagkagulat sa mukha nito, ang sasabihin nitong hindi na ituloy. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila. Ang pagtawa ni Lily habang kumakain sila ng ice cream, ang maingat nitong pag-alalay sa kanya habang naglalakad siya, at ang tapat nitong ngiti na walang halong pag-arte. Ngayon, habang naririnig niya si Divina na nagkukwento tungkol sa Cebu, parang may kulang. Kinagabihan, habang nasa labahan si Lily, pilit niyang tinatago ang lungkot. Pinakikinggan niya ang bawat patak ng tubig at pag-ikot ng washing machine. Parang doon niya binubuhos ang lahat ng nararamdaman. Minsan ay naririnig niya ang tawanan ni Divina at Jerome sa loob ng bahay. Napangiti siya kahit pilit. Masaya naman ako, no? Dapat masaya din ako para sa kanila. Pero habang sinasabi niya yun, ay hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha sa pisngi niya. Agad niya iyong pinunasan. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umiyak. Isa lamang akong labandera dito. Hindi ako pwedeng maghangad ng kahit na anong espesyal na atensyon. Pero sa loob ng kanyang puso, bakit parang nasaktan siya? Tahimik na naghahapunan ang dalawa sa mahabang mesa.
Nakaayos na ang lahat ng pagkain, pero kahit na anong sarap ng pagkain ay walang gana si Jerome. Hindi siya tumitingin sa katapat ni lumilingon man lang. Sa kanyang bawat pagsubo, parang napakalayo ng isip niya. Love, basag ni Divina sa katahimikan. May nakilala akong doktor nung nasa Cebu ako. Sabi niya may therapist na pwedeng makatulong sa mabilisang pagbalik mo sa dati. Hindi agad sumagot si Jerome. Nakatitig lang siya sa plato. Parang may iniisip na malalim. Love? Napabuntong hininga si Jerome at saka sumagot. Oo. Ano nga ulit yun? Umiwas ng tingin si Divina at bahagyang umirap. Sabi ko, may kakilala akong magaling na therapist. Marami na siyang natulungan na katulad mo. Gusto ko siyang ipakilala sa'yo. Parang hindi pa rin interesado si Jerome. Marahan niyang nilapag ang tinidor at nagsalita ng mababa ang tono. Hindi na siguro kailangan, Divina. Gastos lang yun. Gastos? Love, hindi mo kailangan mag-alala sa gastos. Ang importante, gumaling ka. Umiling lamang si Jerome. Hindi na ako babalik sa dati. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Divina. Napataas ang boses nito, dahilan para mapalingon si Jerome. Kung ayaw mong gumaling, pos ako, gusto ko! Nabigla si Jerome sa tono ni Divina. Noon pa man, bihira ito magsalita ng may galit, pero ngayon, halatang naiirita na ito. Tahimik na tumingin sa kanya si Jerome. Kita sa mukha ni Divina ang pagkainis, habang pinipigilan ng sariling hindi sumabog. Hindi to tungkol sa gusto. Sa ayaw ko. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap para sa akin na tanggapin na baka ganito na ako habang buhay. Pero hindi mo naman sinusubukan. Kung ayaw mong magpagaling, huwag mo na ako idamay sa awa mo sa sarili mo. Napayoko si Jerome. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala naman siyang intensyong saktan si Divina. Pero parang sa bawat salitang binibitawan niya, ay mas lalo lamang itong lumalayo. Sa loob-loob niya, iniisip pa rin niya ang mga sinabi ni Lily noon na mahalagang hindi sumusuko, kahit anong hamon sa buhay. Ngayon ay parang bumabalik sa isip niya ang tinig na iyon ni Lily. Divina, hindi ko na alam kung anong tama o mali. Pero kung nasasaktan ka sa sitwasyon ko, baka mas mabuti pang tanggapin na natin na... Hindi na niya naitapos ang sasabihin dahil tumayo si Divina, bit-bit ang baso ng alak. Ano na naman yan? Drama na naman? Alam mo, Jerome, napapagod na rin ako makinig sa mga dahilan mo. Tumalikod na si Divina at mabilis na umalis patungong kwarto. Iniwan niyang mag-isa si Jerome sa mesa. Ilang sandali pa ay napahawak siya sa ulo. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitawan ni Divina. Totoo naman, gusto niyang gumaling, pero iba kasi ang takot niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tinulak niya palayo ang wheelchair patungo sa terrace. Tahimik doon, malamig ang simoy ng hangin. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Lily sa park. Ang tawa nito, ang pag-alalay sa kanya, ang simpleng saya ng pagkain ng ice cream. Siguro, mas totoo pa yung mga simpleng sandali ngayon kaysa sa lahat ng magagarang gabi namin ni Divina. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, lumabas si Aling Berta. Dala ang isang tasa ng kape. Sir Jerome, gusto niyo po? Salamat, Aling Berta. Iwan niyo na lang po dyan. Habang iniikot niya ang tasa sa kamay, may isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang plano na maaaring magpabago ng lahat. Ramdam niyang may nagbabago sa nobya niya. At kahit pilit niyang itanggi, alam niya na hindi na iyon ang parehong Divina na minahal niya noon. Kaya't sinubukan niya ang loyalty nito. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang nakagagalaw si Jerome.
Hindi pa siya ganap na maayos, pero sa tulong ni Lily, nakakalakad na siya ng paunti-unti. Tuwing hapon, lagi itong nasa kanyang tabi, handang umalalay sa bawat hakbang niya. Nung una, naiilang pa si Lily. Ramdam na Jerome ang pag-iwas nito, pero hindi niya na iyon pinansin. Para sa kanya, sapat nang may kasama itong nag-aalaga at nakakausap kahit sandali. Sa mga tahimik nilang paglalakad sa hardin, parang nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na rin umuuwi pa si Divina mula nang magtalo sila. Sa kabila niyon, natutunan niyang pahalagahan ang mga maliliit na sandaling kasama niya si Lily. Hating gabi na noon at nauhaw si Jerome. Dahan-dahan siyang bumangon. Ayaw na niyang istorbohin pa ang mga kasambahay, lalo na si Lily, dahil alam niya na maagang gumigising sa tuwing umaga para magtrabaho. Kahit pa paika-ika pa din ang kanyang mga hakbang, sinubukan niyang bumaba ng mag-isa. Bawat yapak niya sa hagdan ay maingat at may halong kaba. Pagdating niya sa kusina, saglit siyang nagpahinga. Uminom siya ng malamig na tubig. Napangiti siya ng bahagya. Isang bagay na matagal-tagal na rin niyang hindi nagawa. Pero bago pa siya makabalik sa silid, may mahihinang tawa siyang narinig sa labas ng pinto. Agad siyang napatigil at napakunot ang noo. Pinakinggang mabuti ang bawat tunog. Sa una ay inakala niya na isa lamang sa mga maid ang nagkukwentuhan. Pero nang mas maamoy niya ang pamilyar na pabango, halos mabingi siya sa bilis ng tibok ng puso niya. Hindi siya maaring magkamali. Ang amoy na iyon ay pabango ni Divina. Marahan siyang lumapit sa pintuan at sumilip. Madilim pero malinaw niyang nakikita ang mga anino. Sigurado siyang si Divina ang nasa labas at ang kasama nito ay isang lalaki. Nakita niya kung paano dumikit dito si Divina, kung paano naglapat ang mga labi nila. Parang biglang napako si Jerome sa kinatatayuan. Gusto niyang sumugod, gusto niyang isigaw ang lahat ng galit na kanina pa niya pinipigilan. Pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay marahan siyang umatras, kinuha ang wheelchair na nasa tabi ng pader at umupo dito. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng pawis sa kanyang noo at sa kadahan-dahang binuksan ng ilaw sa sala. Parang nagising sa isang masamang panaginip ang dalawa. Napatigil sila sa gitna ng pagkakayakap. Namutla si Divina, habang ang lalaki naman ay agad na kumunot ang noo at halatang nainis. Ano ba tong lolo mo, babe? Panira ka eh. Sigaw ng lalaki, sabay tulak sa wheelchair ni Jerome. Hindi makagalaw si Divina. Namutla ito, nanginginig, at parang hindi makahanap ng salitang sasabihin. Nakatitig lang si Jerome kay Divina para iparamdam sa babae ang bigat ng kanyang pagkadismaya. Jerome, hayaan mo ako makapagpal... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang marinig ang galit na boses ni Jerome. Umalis kayo! Sa bahay ko! Napaatras siya habang ang lalaking kasama niya ay mas lalong uminit ang ulo. Ano ka ba, babe? Kaano-ano mo ba ito? Halata namang matanda na tong lalaking to eh. Sabay taas ng kamao, handa nang suntukin si Jerome. Pero bago pa niya iyon magawa, biglang sumulpot si Lily mula sa itaas ng hagdan. Halatang nagising ito sa ingay at gulo. Tumakbo siya pababa at agad pumagitna sa kanila. Mga gantong tao lang ba ang kaya mo? Mama, umalis ka na! Bago ka pa ipapulis ni Sir Jerome! Nanginginig ang mga kamay ni Lily. Nagulat ang lalaki. Napatingin kay Divina na halos hindi makagalaw sa hiya. Wala itong naisagot. Bagkus ay marahang tinapik ang braso ng lalaki. Senyales na oras na nilang umalis. Tahimik na naglakad papalabas si Divina. Halos hindi makatingin kay Jerome. Ang lalaki naman ay nagmura pa bago tuluyang sumunod sa kanya palabas ng gate.
Pagkalabas ng dalawa, mabilis na nilapitan ni Lily si Jerome upang tulungan itong makapasok muli sa loob. Pero bago pa siya makalapit, itinaas ni Jerome ang kamay bilang hudyat. Iwan mo muna kami, Lily. Pero sir, Sige na, Lily. Ako nang bahala rito. napayuko na lamang ang dalaga. Alam niyang iyon ang tamang gawin bilang isang labandera sa bahay ng amo. Marahan siyang tumalikod. Narinig pa niya ang paos at nanginginig na boses ni Divina na biglang umarte noong nabisto. Jerome, I'm sorry, please. Pakinggan mo muna ako. Hindi mo naiintindihan. Divina, niloko mo ako. Lahat binigay ko sa'yo. Tapos, ganyan isusukli mo sa akin? Hawak-hawak pa nito ang tiyan at may lungkot sa mga mata. Buntis ako, Jerome! Napatigil si Jerome. Hindi alam kung matatawa o maiiyak. Pinilit niyang manatiling kalmado, pero sa loob-loob niya, parang binibiyak ang puso niya. Magkakaanak na tayo, Jerome. Hindi ba yun naman ang pangarap natin? Patuloy pa niya, pilit na hinahaplos ang kamay ng binata, pero mabilis niya iyong iniwas. Tapos magpapakasal na tayo at kakalimutan lang natin ang mga nangyari. Tumigil ka na, Divina! Mariing sigaw ni Jerome. Tumindig siya mula sa kanyang kinauupuan. Nasaksiyan ko na ang lahat. Niloko mo ako. Sa loob mismo ng bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Divina nang makitang nakatayo na si Jerome. Nakakapaglakad ka na? Oh, at salamat sa Diyos. Dahil kung di ako nakabangon, baka hindi ko pa nalaman kung gaano mo ako pinagmumukhang tanga. Niyakap ni Divina ang tiyan niya, umiiyak at nagmamakaawa. Jerome, mahal kita. Nagkamali ako. Pero totoo to, may anak tayo. Ayaw mo bang maranasan yung pangarap natin noon? Yung pamilya, yung... Huwag mong gamitin yan para pagtakpan ang kasalanan mo. Kahit anong palabas ang gawin mo, alam kong di mo talaga ako mahal. At kung totoo man niyang dinadala mo, wala akong pananagutan dyan. Nanginig ang tuhod ni Divina. Pilit niyang hinawakan ng braso ng lalaki, ngunit marahas itong umiwas. Tumalikod si Jerome at mariing pumikit. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o maawa. Ang babaeng minsang nangarap siyang makasama habang buhay, ngayon isa na lamang estrangherang pinandidirihan niya. Kinabukasan, sa kabila ng lahat ng sakit, sinamahan pa rin ni Jerome si Divina sa ospital dahil gusto niyang matapos na ang lahat ng pagdududa. Pagdating sa klinik ng OBGYN, pilit na ngumiti si Divina, samantalang si Jerome ay nakatungo lang, malamig ang ekspresyon. Kinuha ng doktor ang ilang detalye at sinimulan ang pagsusuri. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. Hawak na ang resulta. Congratulations, Mrs. Positive nga! Walang reaksyon si Jerome na hindi niya tinapunan ng tingin si Divina. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, may dinagdag pa ang doktor. Buntis na kayo ng halos 3 buwan. Dapat ay nagpapahinga na kayo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Jerome. 3 buwan. At kung babalikan niya ang mga panahon na yon, halos hindi pa siya nakakabangon noon sa aksidente. Walang pisikal na ugnayan na nangyari sa kanila ni Divina noong mga panahon na yon dahil halos 3 buwan din siyang nagpagaling at hindi masyadong nagkakasama ang dalawa. Dahan-dahan siyang napalingon kay Divina. Hindi naman ito magawang makatingin pabalik. 3 buwan, Divina. Divina, sa panahon na yon, hindi pa ako makagalaw. Di ko nga kayang tumayo eh. Paano mo nasabing anak ko yan? Jerome, hindi mo naiintindihan. Nagkamali lang ng bilang yung doktor. Baka... Tumigil ka na. Huwag mo na akong gawing tanga, Divina. Sawang-sawa na ako sa mga palusot mo.
Walang nagawa si Divina kundi umiyak na lang dahil wala na siyang masabing palusot. Samantalang si Jerome ay tumalikod na at kinuha na ang kanyang tungkod. Saka marahang lumabas ng silid. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay isa-isang nabubura ang kanilang mga alaala ni Divina. Pagdating niya sa labas ng ospital, huminto siya sa gilid at huminga ng malalim. Naalala niya kung paano siya noon halos sumuko. Ngunit bumangon pa rin para kay Divina. At ngayon, heto siya, muling nabigo. At mas masakit pa. Sa loob, naririnig pa rin niya ang hikbi ni Divina. Pero hindi na siya lumingon. Hindi na niya kailangan pang marinig ang boses nang nagwasak sa kanya. Pagbalik ni Jerome sa mansyon ay halos hindi niya alam kung saan ibubuhos ang lahat ng galit at sakit na kanina pa bumabalot sa kanyang dibdib. Pero sa gitna ng lahat, iisang mukha lamang ang biglang sumulpot sa isipan niya, si Lily. Hindi na niya alintana kung gabi na. Lumakad siya patungo sa likod ng bahay, kung saan madalas nitong labhan ang mga damit. At doon nga ay nakita niya ito, nakaupo sa bangkong kahoy, pinupunasan ang mga kamay matapos ang mahabang araw ng trabaho. Nang mapansin siya ni Lily, agad itong tumayo sa gulat. "Sir Jerome, ang aga po ninyong umuwi. Gusto niyo po bang—" Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil sinalubong siya ni Jerome ng yakap habang umiiyak. Lily, tapos na. Wala na kami ni Divina. Napatigil si Lily. Saglit siyang tumango, ngunit hindi niya alam kung anong isasagot. Kita sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit pinili niyang manahimik. Niloko niya ako. Lahat ng pinaghirapan ko. Nilustay niya. Pati yung kumpanya. Palugi na dahil sa kapabayaan niya. Akala ko, sa pagmamahal niya lang ako binigo. Pero pati sa tiwala, pati ang buhay ko, winasak niya, Lily. Dahan-dahan siyang naupo sa upuang nasa tabi ni Lily. Hindi niya na kayang pigilan pa ang sarili. Alam mo, Lily, minsan naiisip ko kung bakit pa ako lumaban. Sa aksidente, sa lahat ng nangyari, ang dami kong pinagdaanan para lamang bumangon. Pero sa huli, ganito rin pala. Tahimik na pinakikinggan lang siya ni Lily, at sa bawat salita ni Jerome, naramdaman niyang mabigat talaga ang pinagdadaanan nito. Kumuha siya ng baso ng tubig at iniabot kay Jerome. Tinanggap naman nito iyon, bagaman nanginginig ang kamay. Naalala mo yung mga sinabi mo sa akin noon? Yung tungkol sa pagbangon. Kahit ilang beses ka pang madapa. Sir Jerome, hindi naman lahat ng laban, kailangan ka agad manalo ka. Minsan kailangan mo lang pagpahingain ang puso mo. Napatingin sa kanya si Jerome. Ang dali mo lang sabihin yan. Pero ikaw, paano mo nagagawa yun? Ang tahimik mo lang, pero palagi kang malakas. Di ka pa napapagod. Napapagod din naman ako, sir. Pero natutunan ko kasi na tumingin sa kung anong natitira, hindi sa kung anong nawala. Kung may natira man, kahit kaunti, ayun ang pinangahawakan ko. Matagal silang natahimik. Kung lahat ng tao katulad mo, Lily, siguro walang masasaktan. Umiling si Lily, mahinang natawa. Kung ganoon po, sir, walang matututong magmahal kasi minsan doon lang tayo lumalakas sa sakit. Hindi na nakasagot pa si Jerome, para siyang natigilan. Ilang sandali pa, napabuntong hininga siya at tumingin sa mga palad niya. Ang dami kong pagkakamali, Lily. Lalo na kay Divina. Pinaniwala ko sarili ko na kaya kong mabili ang katapatan niya. Pero mali ako. Hindi ko napansin na habang ginagastasan ko siya, unti-unti na pala akong nauubusan. Marahan niyang inilapit ang kamay at pinisil ang braso ng binata. Hindi pa huli ang lahat, Sir Jerome. Ang mahalaga, alam niyo na ngayon kung sino ang totoo sa paligid niyo.
tumingin si Jerome sa kanya ng matagal, para bang noon lang niya tunay na nakita ang kabuuan ng babae sa harapan niya. Ang simpleng ngiti. Ilang araw matapos noon, bumalik na si Jerome sa kumpanya. Ngunit halos hindi niya na makilala ang paligid. Nalaman niya sa audit report na pababa na ang kita ng kumpanya. Habang tinitignan niya ang mga papel, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ganito pala ang iniwan niya sa akin. Sa gitna ng lahat ng iyon, sa halip na magalit, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya. Naalala niya ang mga payo nito sa kanya. Sa kanyang mesa, may larawan pa rin sila ni Divina, ngunit hindi niya na iyon pinagmamasdan. Sa halip, napangiti siya nang maalala kung paano siya tinawanan ni Lily nang minsang madulas siya sa may hardin. Kung paano ito nag-alala tuwing napapagod siyang naglalakad at kung paano nito pinili ang maging mabuti kahit hindi naman siya nito trinato ng maayos noong una. Lumipas ang mga taon at unti-unting gumaling ang mga sugat na iniwan ni Divina kay Jerome. Natutong muling bumangon at ngumiti si Jerome dahil sa isang simpleng babae na tinuruan siyang muling magmahal ng totoo. Sa paglipas ng panahon, hindi na nga nila kailangan pang sabihin sa bawat isa ang nararamdaman nila. Dumating na lang sa punto na sa bawat titig at ngiti ay sapat na para maunawaan nila ang tibok ng puso sa bawat isa. At nang dumating na nga ang araw ng kanilang kasal tungkol sa dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana, hindi rin naging madali ang lahat. Sa gitna ng kanilang kasal, muling sumulpot si Divina. Sinubukan nitong gambalain ang seremonya. Pilit pinapahayag na si Jerome ay dapat manatili sa kanya. Ngunit ang lahat ay natigil nang dumating ang mga otoridad na matagal nang naghahanap kay Divina dahil sa mga kaso ng panlilinlang at pandaraya na kanyang itinago. Walang nagawa si Jerome kundi ang mapatingin na lamang habang inilalayo ang babae na minsan niyang minahal. Hindi galit ang bumalot sa kanya, kundi awa. Sa wakas, natapos rin ang kabanatang matagal nang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang taon, unti-unting bumalik sa ayos ang lahat. Naibalik ni Jerome ang kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Si Lily na ang katuwang niya, hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Meron na silang dalawang supling na sina Miguel at si Amara. Sa tuwing pinagmamasdan ni Jerome ang kanyang pamilya sa hapagkainan, napapangiti siya. Dahil sa wakas, ito na ang tahimik na buhay na matagal niyang hinangad. Nakayakap siya kay Lily isang gabi. Kung alam ko lang noon, Lily, na ikaw na pala ang magiging tahanan ko. Sana, mas maaga kitang nakilala. Ngumiti lamang si Lily, saka marahang inaplos ang kamay niya. Ay di sana kinis mo na pala ako noong una tayong nagkakilala. Sabay silang nagtawanan dahil naalala ang nakaraan habang nakatanaw sa papalubog na araw. Minsan, kailangan muna tayong masaktan upang maunawaan kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig. Hindi laging perfect ang mga tao na una nating minahal. Pero kung marunong tayong matuto, magpatawad at tumingin sa kung ano ang natitira, darating din ang taong magpapaalala sa atin kung paano muling magmahal ng buo at totoo. Wakas.